Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Cherry May. Maaari niyo akong tawaging Binibining May. Ako ang magiging guro niyo sa asignaturang Filipino. Ngayon ay meron tayong bagong tatalakayin. Handa na ba kayong matuto mga bata? Tara, sabay-sabay natin itong tuklasin. Ang bago nating tatalakayin ay ang pagkilala sa mga tauhan, tagpuan, at banghay o story elements. Bago tayo magsimula mga bata, ay babasahin ko muna ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, matukay ang tatlong mahahalagang bahagi ng kwento, ang tauhan, tagpuan, at banghay. Pangalawa, may paliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng bawat bahagi ng kwento. Ano-ano nga ba ang mga tatlong bahagi ng kwento? Tara mga bata, tuklasin natin kung ano ang mga ito. Ang tatlong bahagi ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ano nga ba ang tauhan? Ang tauhan ay ang gumaganap sa kwento. Si Pagong at si Matsing ay isang halimbawa ng tauhan dahil sila ang gumaganap ng pangunahing aksyon, nagpapakita ng emosyon at may ugnayan pa sa ibang tauhan sa kwento kaya sila ay tinatawag na tauhan. Ano nga ba ang tagpuan? Ang tagpuan naman ay kung saan nangyayari ang kwento. Kagaya na lang ng kwento nila Pagong at Matsing. Ang kanilang kwento ay nangyari sa kagubatan. Kaya ang kagubatan ay isang halimbawa ng tagpuan dahil dito nangyari ang kwento. Ano nga ba ang banghay? Ang banghay ay isang kaayusan o pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa isang kwento. Binubuo ito ng tatlong bahagi. Una ay ang simula, gitna, at wakas. Ano nga ba ang simula? Pagpapakilala sa mga tauhan, tagpuan at suliranin. Ang gitna naman ay dito makikita ang problema at mga pangyayari. At ang wakas ay dito naman magtatapos ang kwento at nalulutas ang problema. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, ay sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon nang magamit nyo ito sa pag-aaral. Kaya't hanggang sa muli mga bata, paalam!